Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection, Happy Fiesta o Kapistaan ng Immaculada Conception. So ayan guys, so habang nanonood sa vlog ko na to, pwedeng kasalukuyan na nanonood ka ng misa o sineselebrate ang Immaculate Conception o pagkatapos ng Immaculate Conception ay yung mapapanood dito. So ano nga ba ang ibig sabihin ng Immaculada Conception? Marami kasi nalilito guys, especially yung mga kababayan natin na Katoliko pero hindi naman nila maintindihan. Lalo na guys yung mga ibang sekta. Pero bago yan guys, panoorin muna natin yung Gospel for today, December 8, para kay Mama Mary. At ituloy natin ang ating reaksyon, ang ating pagpapaliwanag sa ating simbahang Katoliko kung bakit may Immaculate Conception. So panoorin muna natin guys yung Gospel for today. Hango ito sa simbahan ng Quiapo. Alright? So pasok. Ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi niya sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. So yun guys, napanood natin, diba? Yung Gospel for today, Lucas, chapter 1, verse 26 to 38. So doon nagpakita ang Saint Gabriel o si San Gabriel para utusan ng Diyos na ipamalita, diba? Dito kay Maria na siya maglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ang kanyang dadalin ay ang ating Panginoong Jesus. So ano nga ba ang dogma ng Immaculate Conception? So ang pinagdiriwang ngayon guys, ang dogma na ito ay hindi tumutukoy sa paglilihi ni Maria, kundi ito'y tumutukoy sa paglilihi ng kanyang ina, itong si Santa Ana, at ang kanyang asawa, itong si San Joaquin. At dito nagsimula yung
tinatawag natin Katoliko na pinaniniwalaan natin, kaya nga dogma, pinaninindigan natin na walang bahid o original sin itong si Mama Mary. So, maraming debate dyan guys, lalo na yung mga kapatid natin ba sa pananampalataya, hindi Katoliko. Sabi nila, tao lang naman yun di ba? Yung iba, sinasabi pa sa atin, bakit nyo yung sinasamba, di ba? Wala namang kinalaman niya sa kaligtasan yun. Yan ang mga debate na sinasabi lagi ng mga kapatid nating sekta. So, kung lalahanin natin guys yung unang nilalang ng tao, di ba? Ipusin muna natin saglit. So, bago likahin ang tao, nilikha ng lahat. Tapos sabi nga ng Diyos, lalangin natin itong si Adan at itong si Eva. So, dahil doon, nalalang yung tao. So, ibig sabihin, yung plano ng Diyos napakabuti na magpakarami sa mundo at maging matiwasay. Subalit, di ba, unang beses pa lang, sumaway na sila sa Diyos. Di ba? Ano ang sinabi ng Diyos? Huwag niyong kakainin yung nasa gitna ng puno na yan, pera sa lahat, tapos pwede nilang kainin. So, sumaway sila at nakinig sila sa demonyo. So, ibig sabihin guys, pag galing sa masamang bagay, hindi yan sa Diyos. Sa masamang bagay, sa demonyo yan galing. So mula nun guys, ang tao, dumapo na yung original sin na tinatawag natin. So nagkasala ng tao. Kaya ang sabi sa Biblia, ang kabayaran sa kasalanan ay ang kamatayan. Kaya nga pumasok ang kamatayan sa buhay natin lahat, na ang plano ng Diyos hindi mamamatay ang tao. Pero dahil sa ginawa ni Eva at Adan, ayun, pumasok ang kamatayan sa sangkatauhan na magpasa hanggang ngayon. So, ayan guys. At syempre, nilalang tayo ng Diyos guys. Napakaganda. Di ba? Hindi niya inutusan yung mga anghel o kung ano pa man na gawin ng tao. Siya mismo, nag-effort siya. Di ba? Kumuwasan ng mga putik. Tapos, nilikha tayo sa putik. Ginawa tayong tao. At iningahan niya. Binigyan niya ng hininga kaya nabuhay tayo ang magpasa hanggang ngayon. So, magandang plano ng Diyos. Pero yun na nga, dahil nagkasala, so nagkaroon ng original sin sa katauhan na mula noon, magpasa hanggang ngayon. Pero, merong exemption dyan, guys. Dito na nakakatalo-talo, lalo na yung mga kapatid nating ibang sekta na sinasabi nila na paano mo masasabi na walang kasalanan nito si Maria, tao lang yan, di ba? Yan ang pinaniniwalaan nila. Dahil meron silang kinukot sa Bible, guys. Sa Roma, chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, totoo naman to, guys, kasi sa Bible to Wala namang kasinungalingan sa Bible. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin, lahat nagkasala. Pero hanggang dun lang, guys, ang binabasa nila sa Bible verse. Di ba? Para sabihin talaga na itong si Mama Mary ay nagkasala rin, di ba? Di ba? Imagine, napakalupit, di ba? Sila pa yung nagbigay ng kasalanan. Ito na nga si Mama Mary ang malinis. Kaya nga, di ba, sabi ni Saint Gabriel, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at punong-puno ka ng grasya. Diba? Paano yun magkakasala? Di ba? Punong-puno siya ng grasya. Kaya, ituloy lang natin guys, yung Roma chapter 3 verse 23 na sapagkat ang lahat ay nagkasala kasi hindi nila tinutuloy, kinakat nila para hanggang dun lang ang argumento. Kaya ang sabi ng Diyos sa Roma 3:24, idugtong lang natin, isang verse lang. Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid. So yun pala, di ba guys, kahit magkasala kapag ginusto ng Diyos na gawin kang matuwid na walang kasalanan, pwede pala. Pwede pala, di ba? Kaya huwag mong sabihin ng lahat nagkasala, totoo naman yan, pero may pasubali ang Diyos. Pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid. So, kasama na dito si Mama Mary na matuwid. At syempre guys, paano mo sasabihin nagkasala si Mama Mary? Si Papa Jesus, di ba? Walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Mananahan ba siya sa isang katawan ng babae na punong-puno ng kasalanan, di ba? So,
So doon tayo magkakatalo, di ba? So, totoo naman na lahat ng nagkasala pero may exemption. Exempted si Mama Mary doon. Kaya nga, immaculate, kumbaga inihanda na ni Santa Ana at saka ni San Joaquin na si Mama Mary dahil siya yung magdadala, di ba? Magdadala ng anak ng Diyos. Di ba? Yung pinaka mataas, di ba? Ang kanyang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kasi nga, nung unang Old Testament, guys, yung Ark of the Covenant, di ba? Maalala yung Ark of the Covenant? Anong nakalagay dyan? Yung salita ng Diyos, tinapay, tsaka yung tungkod. So, malinis yun. Na kung nagbabasa kayo ng Biblia, o hindi ka basta-basta makakapasok sa Ark of Covenant. May mga tuntunin na mahigpit dahil nga banal yun. So, pagkatapos ng Old Testament, pumasok na ang New Testament. Yun na nga, guys. Itong si Mama Mary, siya yung new Ark of the Covenant. Ang nasa katawan niya, di ba, tinapay mula sa langit ang ating Panginoong Yesus. At ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, di ba, wala nang iba rin kung hindi ang ating Panginoong Yesus. So malinaw, guys, talagang wala siyang kasalanan. So halimbawa, guys, naglalakad ka, di ba? Bibigyan natin ng simpleng example. Merong kanal doon sa unahan mo. Di ba? Hindi mo napansin, naglalakad ka. So ngayon, nahulog ka sa kanal. Ano mangyayari sa'yo? Mababasa ka, mapuputikan ka, madudumihin ka. Pero meron kang isang kaibigan, di ba? Nandun pala. Tinulungan ka, guys. Kinuha ka doon sa putikan. O, tapos, siyempre, dahil naputi ka, madumi ka, naligo ka, di ba? Pinaliguan ka, pinihisan ka, malinis ka na ulit. Di ba? Ganun yun. Pwedeng to iligtas ka ng Diyos kung gugustuhin niya sa karumihan o sa kasalanan. Pangalawa, guys, pangalawa pa, ganun din. Merong putik dyan sa unahan, naglalakad ka, hindi mo pansin, pero dahil may kaibigan ka, bago ka pa mahulog dun sa kanal na yun, hinawakan ka na at hindi ka na nadumihan. So, ganun din kay Mama Mary, di ba? Bago pa siya magkasala, ang Diyos ay iniligtas na, tinulungan niya. So, kumbaga, sa modern time natin yan, guys, lagay natin. Halimbawa, yung COVID, di ba? Bago dumating ang COVID, si Mama Mary, kung i-explain natin, guys, in-injection niya ng anti-COVID. Parang ganun, guys, di ba? Bago pa dumating yung COVID, anti-COVID na si Mama Mary. Hindi na sa pwedeng dapuan ng virus o ng ano pa mang karamdaman. Dahil nga malinis na at iniligtas na bago pa magkaroon ng maruming buhay o maruming kasalanan. So, yun na ang ating paniniwala. Kaya hindi natin alam sa mga ibang sekta kung bakit hindi nila paniniwalaan ito, guys, di ba? At saka siyempre, si Mama Mary, ang unang Kristiyano dito sa mundo, di ba? Dahil siya rin ang unang apostol ng ating Panginoong Hesus. Dahil nung kinausap siya ni San Gabriel, sabi niya, mangyari nawa ang kagustuhan ng Panginoon sa akin. Di ba? Hindi siya nagreklamo. Naguluhan lang siya, di ba? Nung sinabi ni Saint Gabriel na maglilihi ka. Di ba? Tapos sabi niya, bakit ako maglilihi? Dalaga ako, wala naman akong asawa pa, virgin pa ako, di ba? Kaya doon pinaliwanag ni Saint Gabriel na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dahil punong-puno ka ng grasya, pinuri siya ng anghel. So, kaya doon mo makikita, di ba, siya lang yung bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Magpasa nga ngayon siya lang, guys. Wala nang mahawak na title na yun. Dahil pinagkaloob sa kanya. Di ba? At nung ipinanganak niya na ang ating Panginoong Yesus, lahat ng sinasabi ng Panginoong Yesus, sinusunod niya. Kaya siya yung unang apostol, naging masunurin sa mga utos, lalo na lumaki na yung Panginoong Yesus. Kung ano sabihin niya, tinutupad niya. Talagang hinalin niya yung buhay niya, talagang sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos. Kaya kumbaga, guys, hinango yan, di ba? Yung Immaculate Conception ayon mismo sa Biblia. Kaya bago pa dumating ang lahat ng kasalanan, nauna nang na-exempted ang ating mahal na ina. So, hinango na siya, iniligtas na siya. So, yun ang special way. Yung pangalawa, yung exemption,
bago pa mahulog sa putik, marumihan, hinawakan na at niligtas na ng Diyos dahil nga magdadala siya ng kabutihan. Dahil guys, walang makakapasok sa langit, di ba? Banal ang langit, matuwid ang mga nandun, lalo na ang Diyos. Walang pwedeng pumasok doon. So, ibig sabihin, kung walang pwedeng pumasok guys, common sense lang, walang pwedeng pumasok na kasalanan o dumi o bahid sa langit, bakit siya pupunta kay Mama Mary kung makasalanan siya? Di ba? So, ibig sabihin, wala rin bahid. Exempted siya sa original sin na minana natin mula pa kay Eva at Adan. Kaya nga kung pumasok sa sangkatauhan, di ba? Ang unang Eva na tukso, sumaway sa utos ng Diyos. Itong pangalawang Eva, itong si Mama Mary, ay naging masunurin sa Diyos. At yung unang Adan ay naging pasaway din. Pumasok din ng kasalanan sa kanya. Ay yung pangalawang Adan, ang ating Panginoong Yesus. Siya yung lumaban sa kasalanan, di ba guys? Siya yung nagligtas sa atin doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Iniligtas tayo ng ating Diyos. So ayan guys, sana may napulot kayo kahit pa paano guys. So tayo bilang isang Katoliko, panindigan natin na talaga namang si Mama Mary, hindi natin sa ginagawang Diyos, di ba? Nagiging modelo natin siya. Bakit modelo? Naging unang Kristiyano, di ba? Naging unang apostol ng Panginoong Jesus. Kaya tayo mga Katoliko, lalo dito sa Pilipinas, talagang iba yung devotion natin kay Mama Mary. Talagang mahal na mahal natin siya, hindi mo maintindihan ng mga kapatid natin, ibang sekta, di ba? So sorry na lang sila guys, wala silang Mama Mary, tayo meron tayong Mama Mary na talagang nagmamahal sa atin. Na katulad ng pagmamahal na sa Panginoong Yesus, ganun din minahal din niya tayo. Kaya Mama Mary, bless niyo kami. So magdasal po tayo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Mary, ipanalangin niyo po kami, lalong-lalo na mga kapatid namin, mga mabigat na karamdaman sa kanilang kalusugan, sa mga relasyon ng pamilya, yung mga nagkagulo-gulo, nagkawatak-watak. Mama Mary, tulungan niyo po kami pagdasal. Ganon din po lalo na sa aming hanap buhay, tulungan niyo po kami. Alam namin na naging masunurin kayo at napakalapit na sa Diyos na kayo naging ina ng ating Panginoong Jesus. So ilapit niyo po kami, panalangin niyo po kami. Ang aming protection, kalusugan, hanap buhay, at ang lahat po na nagmamahal sa iyo at ang hindi nagmamahal. Na sana ma-realize nila na isa kang tunay na mapagmahal na ina ng Panginoong Jesus na masunurin sa Diyos at mapagmahal sa aming lahat. Maraming salamat po Mama Mary, panalangin mo kami. Viva Immaculada Concepcion. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Thank you very much po.